Ang storyang ito ay pinamagatang Starting Over and Over Again. Episode 7 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Hala, paano ba to? Pasado 7:00 na ng gabi. Sana naman, hindi mainit yung ulo ni Albi ngayon. Natatakot tuloy ako umuwi sa sarili kong bahay. Ay. Sabi ko sa sarili ko, habang papauwi na. Bibili na lang siguro ko ng pasalubong para sa kanya. Para naman hindi siya magalit sa akin. Nitong mga huling araw, napapa-extend ako sa opisina. Dahil sa dami ng ginagawa. Minsan, gabi na ako nakakauwi. At hindi ito nagugustuhan ni Albi. Pinaparatangan niya ako na nakikipagkita kay Daryl. Kahit hindi naman talaga totoo. Minsan naman, kapag umuwi ako ng late, naiintindihan naman niya. Pero madalas, hindi. Albi, sorry ah. Natagalan na naman ako sa opisina eh. Pero, eto, may dala akong pasalubong para sa'yo. Kinuha ni Albi yung pasalubong mula sa kamay ko at itinapon sa gilid ng kusina. Sabay hawak sa braso ko nang napakahigpit. Hindi ko kailangan ng pasalubong mo, Gino. Saan ka na naman ang galing ha? Nakipagkita ka na naman siguro sa lalaki mo, no? Ano, Gino? Sumagot ka. Albi, please. Nasasaktan ako. Teka lang. Masasaktan ka talaga, Gino. Kapag laging ganito. Yan ang napapala mo dahil sa kalandian mo. Hinila ako ni Albi papasok sa kwarto. Tapos sinuntok sa sikmura. Matapos nun, inihagis niya ako sa kama. Hinubaran at ipinilit ang sarili niya sa akin. Albi, please. Huwag naman sana ganito, Albi, oh. Please. Tama na. Iyak lang ako ng iyak. Habang niyuyurakan ni Albi ang buo kong pagkatao. Kung sex lang naman kasi ang gusto niya, wala naman sanang problema eh. Basta, huwag lang sanang samahan ng pananakit. Halos hindi na ako makahinga kakaiyak. Habang marasa akong binabayo ni Albi noon. Wala akong nararamdamang kahit anong sarap. Kung hindi puro sakit at kahihiyan. Makalipas ang ilang minuto, nung matapos na siya, dumiretso ko sa banyo at doon ako nagkulong. Ayoko sana mag-walling eh. Kasi para sa akin napaka-OA nun. Pero yun na nga yung nangyari. Habang naka-on yung shower, nag-walling ako. Umiyak ako sa pader hanggang sa papaupo sa sahig. Mga 1 oras din akong hindi lumabas ng banyo sa pagkakatanda ko. Napagplanahan ko pang doon na lang sana matulog eh. Pero boarding house ko to. Sa akin pa rin naman to eh. Na sa akin dapat yung karapatan. Kung sino yung pinapapasok ko dito at pinapaalis. Paglabas ko ng banyo, nasa kusina na si Albi. Nakayuko at nag-aantay. Nasanay na ako sa ganito. Palagi kasing pagkatapos yung manakit, magmamakaawa siya na huwag paalisin, na hindi na uulitin. Hihingi ng tawad, iiyak, at sasabihin kung gaano niya ako kamahal. At hindi niya makakayang mawala ako. Mahal. Sorry. Sorry, mahal. Hindi na kailangan, Albi. Kabisado ko na yung sasabihin mo.
Di ka pa papasok? Di ba panggabi yung shift mo ngayon? Mag-usap naman tayo, mahal muna oh. Pwede naman ako magpalit o umabsent eh. Please lang, pumasok ka, Albi. Ingatan mo yung trabaho mo. Gusto ko rin sana mabag-isa muna para makapag-isip-isip. Bigla akong nilapitan ni Albi at niyakap at nagsimula na siyang magmakaawa. Mahal, huwag mo akong paalisin please. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon no. Mahal, nakikiusap ako. Please. Hindi ako umimik. At hinayaan ko lang siyang matapos. Sa monologue niyang paulit-ulit at paulit-ulit. Okay ka na, Albi? Tapos ka na? Umalis ka na. Baka malate ka pa. Mas malaking problema kung mawawalan ka pa ng trabaho. Pumiglas ako sa pagkakayakap kay Albi. At pumasok sa kwarto para mahiga. Habang narinig ko si Albi na naghahanda para sa trabaho, nagkukunwari akong tulog. Bago pa man siya umalis, iniwanan niya ako ng goodnight kiss. Alam ko, gising ka pa mahal. Alam kong, sawa ka na sa akin. Pero, sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataong magbago. Alam mo, Gino, mahal na mahal kita. I love you and good night. Aalis na ako. Gino, narinig ko ang lahat. Bakit hinahayaan mong saktan ka ng boyfriend mo? Text ni Daryl. Habang papatulog na sana ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Daryl? Gino, napadaan ako kanina sa bagong boarding house mo. Narinig ko ang lahat na nangyari. Mula sa labas. Sinabi din ng mga tropa ko sa akin na maraming beses na raw ito nangyayari sa'yo. Kumain ka na ba? Baka gusto mo ng kausap. Hindi pa nga eh. Sige, magkita tayo dun kina Manang. Gusto kong kumain ng pansit canton eh. Sige, sakto. Nandito ako ngayon. Hantayin kita. Okay, Daryl. Papunta na. Manang, 2 chili mansi naman oh. Para sa akin tapos 1 coke. Ikaw, Daryl, anong gusto mo? Nako, hindi na, Gino. Kumain na ako eh. Sasamahan lang kita dito. Kasi mukhang ang laki ng problema mo eh. Sing laki niyang pasa sa mukha mo. Ano? Lagi ka ba niyang sinasaktan? O Daryl eh. Kapag nagsiselo siya. Ha? Sinong pinagseselawsan niya? Lahat. Lalo na ikaw, Daryl. Ha? Paano nangyaring pati ako pinagseselawsan niya? Umiiwas na nga ako, di ba? Daryl, natatandaan mo ba nung pinuntahan mo ako sa boarding house? Nung nanghiram ka ng pera dahil may sakit yung baby niyo ni Mary Rose? Alam mo kasi, nakita ka niyang lumabas sa bahay. Doon nagsimula yun. Ito na yung order mo, Gino. Walang coke. Sprite lang, okay lang? Sige, Manang. Padagdag na lang din ng isang hard-boiled egg. Nagsimula na akong kumain. At nagsimula rin tumulo yung luha ko.
Sobrang sarap kasi talaga ng chili mansi eh. Hindi ganong maanghang. Hindi rin naman ganun kaasim. Parang katulad ng buhay ko. Parang pinaghalong anghang at asim. Sige lang Gino, iiyak mo lang yan. Gusto mo upahan ko? Sabihin mo lang. Sama ko lahat ng tropa ko. Para magtanda yung lokong yan. Sira ka talaga. Alam mo naman na walang mabuting maidudulot yung paghihiganti, Daryl eh. Hayaan mo na. Darating din yung araw na malalampasan ko to. Paano mo natitiis to, Gino? Ni hindi nga kita makurot man lang noon eh. Wala kasi siyang mapuntahan, Daryl eh. Tulungan mo na lang ako makahanap ng malilipatan niya. Ha? Ako pa talaga yung uutusan mong tumulong sa kanya, ha? Seryoso ka ba, Gino? Doon mo siya patirahin sa bahay namin. Itatali ko siya na parang aso. Sige na, Daryl oh. Kahit ito lang oh. Please? Sige. Dahil malaki yung utang na loob ko sa'yo, gagawin ko kahit labag sa loob ko. May-message na lang kita kapag may nahanap na ako. Talaga? Asahan ko yan ah. Maraming salamat, Daryl ah. Kinabukasan, lingid sa kaalaman ko ay sekreto pala nakikipagkita si Daryl kay Albie. Wala ako doon dahil nasa opisina ako ng mga oras na yon. Pero sa base sa kwento nilang dalawa, ganito ang nangyari. Inabangan ni Daryl si Albie sa labas ng bahay. Dahil nalaman niya mula sa mga tropa niyang ganito ang oras umuwi si Albie. Pare, sandali lang. Daryl nga pala. Inabot ni Daryl ang kamay niya. Pero hindi tumugon si Albie. Kilala kita. Ang kapal din ng mukha mo, no? Ano? Manghihiram ka na naman ng pera kay Gino? Wala siya dito. Hindi pare. Ikaw talaga yung sadya ko. Gusto sana kita makausap eh. Baka pwede sa loob na lang? Anong pag-uusapan natin? Wala tayong pag-uusapan. Pagod ako. Galing ako sa trabaho. Kaya pwede ba? Huwag mo akong guluhin. Baka masuntok pa kita. Ano? Kagaya ng panununtok mo kay Gino? Ganun ba? Sige, payag ako. Pero doon tayo sa loob. Huwag dito sa labas. Ako na lang yung upakan mo, huwag si Gino. Para naman mawala na yung pagsiselos mo. Epal ka din talaga eh, no? Nagsumbong ba si Gino sa'yo? Nagkita kayo? Albie, hindi. Narinig ko ang pananakit mo sa kanya nung minsan napadaan ako dito. Tol naman, alam mo namang hindi lalaban si Gino sa'yo eh. Bakit mo pa siya sinasaktan? Labas ka na sa problema namin dalawa, Daryl. Wala kang pakialam. Anong labas ako? Anong wala na akong pakialam? Eh di ba ako yung pinagseselosan mo? Pare, umiiwas na ako sa inyo eh. Ibalik mo na lang si Gino sa akin. Kung ganito lang din naman yung gagawin mo sa kanya. Sinubukan suntukin ni Albie si Daryl. Pero nakaiwas ito. Teka lang, kalma ka lang tol. Nasa paligid yung mga tropa ko. Makakapagpigil ako pero baka sila hindi. Nagsama ka pa ng mga kakampi mo. Duwag ka pala eh. Hindi tol. May asawa at anak na ako. Naninigurado lang. Sige, sa loob tayo mag-usap. Pasok. Albie, kapag ako hindi nakalabas dito, hindi ko may papangako sa'yong hindi ka babalikan ng mga tropa ko. Sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang yan pare.
Teka lang, nagkikita pa rin ba kayo ni Gino, Daryl? Di ba sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Umiiwas na ako. Huli na yung nanghiram ako ng pera sa kanya. Tapatin mo nga ako, Daryl. May kung anong milagro ba kayong ginawa nung araw na yon, ha? Ha? Wala, tol, promise. Okay, so anong gusto mong pag-usapan natin? Albi. Albi yung pangalan mo, di ba? Alam mo kasi, importante si Gino sa akin. At ayokong nakikitang sinasaktan mo siya. Paalala lang ha, nasa teritoryo kita. Kapag nakita ko pang may pasa si Gino sa mukha, pare, magtago ka na. So paano mo nalamang may pasa si Gino sa mukha? Eh di nagkita nga kayo. Pare, lahat ng tao dito halos kilala ko na. Dito ako pinanganak at lumaki. At lahat ng chismis dito, alam ko. Yung mga tropa ko sa labas, kilala din nila si Gino. Bawat galaw niya binabalita nila sa akin. At alam kong hindi lang isang beses nangyari to, pare. Mangako ka, Albi. Huwag mo nang sasaktan si Gino. Kapag naulit pa ito, hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa'yo. Hindi ako takot sa'yo, Daryl. Wala din namang mawawala sa akin eh. Eh kung ganyan din naman pala yung tapang mo, ibalik mo na lang si Gino sa akin. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Hindi ko siya sasaktan, pare. Ako ang nauna, Albi. Panakip-butas ka lang. Mas matagal kaming magkakilala ni Gino kaysa sa inyo. Eh yun naman pala eh. Kung ayaw mong ibigay, di tratuhin mo ng maayos si Gino. Naputol yung usapan nilang dalawa dahil tumawag ako kay Albi noon. Hello, Albi? Nasa bahay ka na ba? Pauwi na ako eh. Nilalagnat kasi ako. Ha? Oo. Nasa bahay na ako. Okay ka lang ba? Susunduin na kita. Nasaan ka na ba? Okay lang ba? Baka kasi pagod ka na galing sa trabaho eh. Kaya ko naman sigurong umuwi mag-isa. Hindi, okay lang. Susunduin na kita, mahal. Antayin mo na lang ako dyan. Ito, papalis na ako. Sige, bye-bye. Parang Albi, aalis na rin ako. Tandaan mo na pag-usapan natin, ha? Sige, pre. Sunduin ko muna si Gino. Nilalagnat daw eh. Epekto na yun ang pambubugbog mo sa kanya, Albi. Pagkakataon mo na ito para bumawi sa kanya. Kaya ayusin mo. Oo na. Pero salamat, pare ah. Mabait ka naman pala eh. Kahit kinalantari mo yung mahal ko. Alam mo, kung hindi ka lang sana dumating dito, pare. Teka lang. Hanggang kailan ka ba dito, Albi? Bakit? Ano bang plano mo, Daryl? Wala naman, pare. Sige, umalis ka na. Naantay ka na ni Gino eh. Mauna na ako. Salamat. Okay, so it's been a while, no? Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload, guys. Medyo naging busy kasi. Guys, sa mga hindi pa po nakapakinig ng Chapter 1 at Chapter 2 ng story ni Gino, pakinggan nyo na, guys. Chapter 1, ang title nun ay Tweety Bird. And then in Chapter 2 is Chilimansi. Doon sila nagkakilala ni Gino at saka ni Daryl. Yun. And please continue sending your stories at iambrandsantiago@gmail.com. And thanks for listening, and if you resonated with Gino's journey, remember, you are not alone, and it's okay to seek help. Don't forget to like,
subscribe, and hit the notification bell so you won't miss any stories. Guys, your support means the world. Share your thoughts in the comments below. Have you or someone you know face similar struggles? Let's talk about it and support one another. Stay strong, stay safe, and see you in the next upload. Remember, love should never hurt. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.